ipinakilala sa akin, nagpakilala sa akin kay Michael Ma, ay si Lisa Marcos. Wow. Paano niya in-introduce sa'yo si Michael Ma? Anong pagkasabi niya? Son, this is Michael Ma. Hindi niya sinabi kung owner of this, ganito, partner, ganyan. Just Michael Ma. Just Michael Ma. Okay. And ayun na nga, no, there are other people there na ayoko naman sabihin dahil I'm pretty sure hindi naman sila, I don't know kung involved sila dito or whatever, but I don't wanna include people collateral damage. Malinis sa akin ito. So ako nandun, tapos it was also the first time that I saw Paul Soriano. Nandun si Paul, dun sa meeting na yon. Yeah, because Paul Soriano was discussing the video ng i-release silang video parang before the election day. Okay, okay. Yeah, and then we were even talking about kung saan magiging yung meeting de Avance. I even suggested, but hindi nilang sa EDSA. Sabi mo ganyan. Kasi nga, di ba, ang kinakatakot, baka daw dayain, ganyan. So, maging warning shot na kung yung dadayain kasi ganito kadaming taong pwede mang ano sa inyo pang mandaya. So, that was also my belief, no? Baka dayain, ganyan. I think every one of us, no? Ganun ang belief na baka dayain namin ito. And then, the final dinner, final dinner yon, buffet. Do you remember, Inang, noong counting, may pinakilala ko sa'yo, sabi ko, ito yung pinsan ni... Yeah. Yeah. Didn't you even wonder kung paano ko nalaman na pinsan niya yon, of how did I meet that person? Ikwento mo ngayon. Because that's where I met him. Doon sa compound. And then we were having dinner. Sandro was there. It was across me. Gusto niyo i-drawing ko pa yung buong compound? Drawing mo yan sa Congress. Gusto niyo ba ibigay ko yung coordinates? I still have the coordinates, no? Sabi ko, kaya nga ang ano ko, that's the time na I am really already feeling something about Bongbong. Ano naramdaman mo? We were at the dinner table and we were discussing something. I don't know how it ended in that moment. Ang bila na lang yung sinabi is, he looked from afar and then he said na, I think we were talking about gold bars or whatever. Parang biruan. Tapos sinabi niya na, the ones they stolen from us. Yung babawiin. Kasi yun ang sabi niya, the ones that they stolen from us. Hindi niya sinabi babawiin, pero yun yung sinabi niya, the ones that stolen from us. And then, Lisa asked me, oh, you can sit beside Bong. So, ito kasi si Bongbong, ito si Lisa, and this is the cousin yung pinakilala ko sa'yo. And then, may ano dito, may bakante. Upo ka sa tabi ni Bong. Upo ako dito sa tabi ni Bong. This is Sandro. Sandro, ako, si Bongbong. And then we were talking about policy. Because, anong pag-usapan namin? Okay, doon nga na-float yung idea na sovereign wealth fund. And I told them, actually, that's a good idea to have a sovereign wealth fund. I even told them na, do you know, magandang sovereign wealth fund, yung sa Alaska Permanent Fund, na nakakatanggap ng dividends yung mga tao. I don't know if alam mo yung inang sa Alaska. Yeah. Sa Alaska, yeah. Yeah. And then sabi ko, tapos, actually, ang sabi ko kay Bongbong, I don't wanna call him president. Sabi ko kay Bongbong, doon, Sir, sana sa inyong foreign policy maging katulad kayo ng tatay ninyo na kung ano itong inutos, that's it. At yung nakikinig kasi, sir, si late Ambassador Encomienda, kakilala ko, he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the Marcos Sr., he's very good
president because he even listens to junior mga junior na mga officials. Officers. So, imbis na cabinet lang, yung sasabihin daw sa kanya, oh, what do you think? Na, humihingi ng very new, parang he's open to ideas, etc. Ideas, yeah. Oh, sabi, ito pong pagkasabi sa kanya, sana hindi rin kayo makatulad nung panahon ni Duterte. Na yung foreign policy niya, ito yung foreign policy niya, pero yung mga tao, paiba-iba yung ginagawa. Yes. And this is what Bongbong told me. Ganyan lang siya, ganyan. And then, dumighay siya ng malalim. Sabi niya, do you know why? Na bakit daw gano'n, na paiba-iba, na ganito utos ng presidente, paiba-iba. Tapos sabi ko, why? Money. Sabi niya, money. Ngayon, ako naman parang, and then, ako naman kasi, that's not what I was, call me naive, no? Mm-hmm. Well, naive, alam ko na mga kamunduhan sa mundo. Pero kasi, parang that's not what I expect from someone who is running for idealism, for whatever. And I felt bad kasi I was expecting him to say na, yes, sisiguraduhin natin. Yeah. Kasi yun ang dapat. Walang substance yung mga sagot niya sa'yo. Sabi niya sa akin, because of money, kaya daw ganon. Ako naman parang, yeah, I know that. Pero may isa niya. Ano gagawin mo? O, diba? Ano gagawin mo pag naging presidente ka na? Yes. And then I went, and then nandun pa sila gathering, I went up immediately. I excused myself. I slept. And then the next day, I left that compound feeling so, parang, ano ba to? Parang, bakit ganun pinag-uusapan? Parang where is this place going? Marami pang iba. I was there, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si PPMPA because Lisa was there telling us some of the plans. That Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung nagpinag-handle ni Bongbong na, okay, anuhin mo na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved. And then she told us na, Bongbong even told her na to connect with the CPP-MPA. Oh my God. And then I thought it was because of unity, and during and basta marami pa silang meron pa nga siya sinabi sa foreign policy na merong ginawang botched na tong mga tao ni Duterte na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte sinabihan niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo nung nalaman ni Duterte. So I thought na okay, this is good. Kaya nga itong si RJ, we left that conversation. Ito pagkasabi niya sa akin, alam mo na ang magagawa mo for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, truth to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Kung hindi lang ako mawa-wiretap, kasi pa to sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation na to. So that's it. So kaya nga na I don't know who these people are. Kung papaano si Maharlika kasi coming from more a personal level, and then yung ugat niya personal, and then hindi na kayo para sa pagbabago. And by stating right now na inatasan ni Bongbong Marcos, ni anak ng diktador, okay? Si Lisa na makipag-connect sa CPP-NPA. So nag-match, nagtumama yung sinabi sa akin ng mga informanti ko na yung mga CPP-NPA, they will use it, for their own good. Like, yung kung magkaroon ng pag-aalsa ang mga taong bayan. Kaya isa yun sa mga vlog ko na kinakausap na nila. Kaya if you notice mga kababayan, may nag-aalsa ba ngayon na katulad ng dati? Wala. Panahon ni Noynoy, kahit papaano may mga daming umaalsa. Ni Pangulong Duterte, ang dami. When I see alsa, yung nasa kalsada na nag-iingay.
So, coming from your statement ngayon, Sas, ay confirmed yung mga information na nakarating sa akin na talagang nakikipag-ex-deal sila dito sa mga makakaliwang grupo. Kaya no wonder na itong mga makakaliwang grupo sa Congress ay kaano nila Martin Romualdez kasi the agenda is for them to stay in power. Well, ano pa nga ba, no? What exactly is going to happen? 'Di ba? Saka my God, even Duterte we criticized during his time. Yeah, that's true. Binusog din kami ng mga super fans ni Duterte kasi yun talagang audience ni Moki, talaga yung super fans ni Duterte. Diba? Si Direk Daryl nakikinig. Diba? Oo, pero yun na nga, ang inaano ko is that's the story. Ngayon, meron silang sariling story. Ilabas nila yung sariling story nila. Magbamatch, magbabangayan kami ng story. Pero yun na nga, no? You have to understand what's going on right now in the Philippines. Bakit ang nagkikriticize sa kanila ay ang kanilang mga supporters at hindi ang mainstream media na for the longest time ay binaboy sila? Correct. Bakit tahimik ang mainstream media? Isipin nyo nga yan, sino ba ang mga pinapangalanan doon ng mainstream media na sinasabi nilang binabayaran ni Bongbong Marcos para magpakalat ng fake news? Hindi ba itong mga nakikita nyo ngayon? Yeah. Si Maharlika, ako. Pinagbintangan tayo. Sabi ng mainstream media, bayaran tayo. Ni Marcos. True. And now, asan sila? Asan sila ngayon? Asan sila ngayon? Bakit wala silang mailabas? But ayaw ngayon nilang magsalita? Dahil ang totoo niyan, kinukuha nila ang lahat ng mga feeling nilang kinuha sa kanila. Kasama na dyan ang GMA7. Oh, hindi ba yung GMA7? Meron sila dyang share ata or whatever. Yung ABS-CBN, sino bumili? Sino bumili? Sir Romualdez. Yeah. So, wala na yung mga mainstream media na dating, sabi ko nga, na nagsasalita na diktador, anak ng diktador, magnanakaw. Wala na. So, tayo na ngayon na supporters nila na itinaya nga, like ako, tinaya talaga ang time, pera, ang buhay, di ba? Kasi, una personal, kasi nakita ko personal ang nararamdaman ko. Kasi personal kong nakita, Sas, kung paano nila imaltrato yung mga taong supporters nila. So, so I'm glad na yung lahat yung karamihan sa mga sinasabi ko dito na vouch mo or na pag-match natin na even beforehand, may ganun na palang kwentuhan na na magdinegosyo sila. Di ba, magninegosyo, narinig mo mismo, first-hand information, you were there, na magninegosyo sila hindi mo narinig na dapat yung meeting na yun, Sas, is ganito. Nako, kapag nasa pwesto na tayo, ayusin natin ang mga problema ng bayan, bigyan natin ng trabaho ang mga tao, ang mga OFW, alagaan natin. Pero ang kanilang pinag-uusapan, magninegosyo tayo. Yung unang pinag-usapan namin doon, wala kaming pinag-usapan about reform, wala kaming yun na parang this is my only regret in my life, Inang, to be honest. And parang sinabi ko sa iyo yan. Nasabi ko na I don't really expect na mapatawad ako ng mga Pilipino na naging kasangkapan ako sa dito kay Bongbong, no? I'm gonna say Marcos because I still have respect for the Apo Lakay. At least that one did something. No, but this is like, who is this person? Paiba-iba ka. Hindi naman ikaw yung sinuportahan namin nung election. Kita mo yung mga supporters niya, ba't hindi nyo makapagbigay ng argumento bakit ibang-iba yung pagmumukha nito at pag-ugali nito nila ngayon kaysa nung election? Wala kayong maibibigay because mahirap i-defend yan. Yeah. Diba? So, yun nga, hindi nila, ang bottom line dito is talagang binudol tayo. Yeah.
binudol talaga lahat ng Pilipino. At binudol, ikaw for sure, alam mo rin yung tungkol sa pagpakamatay ng PSG. For sure, nakarating din sa yung mga ganyang information. Hello, di ba nagkwentuhan nga tayo dyan na magkaiba ang source natin? Yeah. Imagine nyo mga kababayan, nagchichikahan kami nito, ay alam mo ba na ganito, tapos ayun, na may nagpakamatay na PSG.